Marcos, 15 kabanata. At pagdaka, pagkaumaga ay nangagsang usapan ang mga pangulong saserdote, pati ng matatanda at mga eskriba, at ang buong Sanhedrin, at ginapos si Jesus, at inilabas siya at ibinigay siya kay Pilato. At itinanong sa kanya ni Pilato, "Ikaw baga ang hari ng mga Hudyo?" At pagsagot niya ay sinabi sa kanya, "Ikaw ang nagsasabi." At isinakdal siya sa maraming bagay ng mga pangulong saserdote. At muling tinanong siya ni Pilato na sinasabi, "Hindi ka sumasagot ng anuman. Tingnan mo kung gaano karaming bagay ang kanilang isinasakdal laban sa iyo." Datapwat si Jesus ay hindi na sumagot ng anuman, anupat nang gilalas si Pilato. Sa kapistahan nga ay pinagkaugalian niya na pawalan sa kanila ang isang bilanggo na kanilang hingin sa kanya. At mayroong isa na kung tawagin ay Barabas, na nangagapos na kasama ng nangaghimagsik, mga taong nagsipatay ng mga tao sa panghihimagsik. At nagsipanhik ang karamihan at nangagpasimulang hingin sa kanya na sa kanila'y gawin ang gaya ng sa kanila'y laging ginagawa. At sinagot sila ni Pilato na sinasabi, "Ibig baga ninyo na pawalan ko sa inyo ang hari ng mga Hudyo?" Sapagkat natatalastas niya na sa kapanighilian ay ibinigay siya ng mga pangulong saserdote. Datapwat inudyukan ng mga pangulong saserdote ang karamihan na si Barabas na muna ang siya nilang pawalan sa kanila. At sumagot na muli si Pilato at sa kanila'y sinabi, "Ano nga ang aking gagawin sa inyong tinatawag na hari ng mga Hudyo?" At sila'y muling nagsigawan, "Ipako siya sa krus." At sinabi sa kanila ni Pilato, "Bakit? Anong masama ang kanyang ginawa?" Datapwat sila'y lalong nagsigawan, "Ipako siya sa krus." At sa pagkaibig ni Pilato na magbigay loob sa karamihan, ay pinawalan sa kanila si Barabas, at ibinigay si Jesus pagkatapos na siya'y mahampas niya, upang siya'y ipako sa krus. At dinala siya ng mga kawal sa looban, na siyang pretoryo, at kanilang tinipon ang buong pulutong. At siya'y kanilang dinamtan ng kulay ube, at nang makapagkamakama ng isang putong na tinik, ay ipinutong nila sa kanya. At nagpasimula silang siya'y batiin, "Aba, hari ng mga Hudyo!" At sinaktan nila ang kanyang ulo ng isang tambo, at siya'y niluluraan, at pagkaluhod nila, siya'y sinamba. At nang siya'y kanilang malibak na, ay inalis nila sa kanya ang kulay ube, at isinuot sa kanya ang kanyang mga damit. At siya'y kanilang inilabas upang ipako siya sa krus. At kanilang pinilit ang isang nagdaraan, si Simon na taga Cirene, na ama ni Alejandro at ni Rufo, na nanggagaling sa bukid upang sumama sa kanila upang pasanin niya ang kanyang krus. Siya'y kanilang dinala sa dako ng Golgota, na kung liliwanagin ay ang dako ng bungo. At siya'y dinulutan nila ng alak na hinaluan ng mira, na tapat hindi niya tinanggap. At siya'y kanilang ipinako sa krus, at kanilang pinaghati-hatian ang kanyang mga damit, na kanilang pinagsapalaran kung alin ang dadalhin ng bawat isa. At ikatlo na ang oras at siya'y kanilang ipinako sa krus. At ang pamagat ng pagkasakdal sa kanya ay isinulat sa ulunan, ang hari ng mga Hudyo. At ipinako sa krus na kasama niya ang 2 tulisan, isa sa kanyang kanan at isa sa kanyang kaliwa. At natupad ang kasulatan, na nagsasabi, "At siya'y ibinilang sa mga suwail." At siya'y inalipustan ng nagsisipagdaan na pinagtatango-tango ang kanilang mga ulo, at sinasabi, Ikaw na iginigiba mo ang templo, at sa 3 araw ay iyong itinatayo. Iyong iligtas ang sarili mo at bumaba ka sa krus. Gayon din naman ang mga pangulong saserdote pati ng mga eskriba. Siya'y minumura na nangagsasalitaan sila na sinasabi, "Nagligtas siya ng mga iba, sa kanyang sarili ay hindi makapagligtas. Bumaba ngayon mula sa krus ang Kristo, ang hari ng Israel, upang aming makita ang sampalatayanan." At minumura siya ng mga kasama niyang nangapapako. At nang dumating ang 6 na oras, ay nagdilim sa buong lupa hanggang sa oras na 9. At nang oras na 9 ay sumigaw si Jesus ng malakas na tinig, "Eloi, Eloi, lama sabachthani?" Na kung liliwanagin ay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan?" At nang marinig ng ilang nangaroon, ay sinabi nila, "Narito, tinatawag niya si Elias." At tumakbo ang isa at binasa ng suka ang isang espongha, saka inilagay sa isang tambo, at ipinainom sa kanya na sinasabi, "Pabayaan ninyo, tingnan natin kung paririto si Elias upang siya'y ibaba." At si Jesus ay sumigaw ng malakas na tinig at nalagot ang hininga. At ang tabing ng templo ay nahapak na nagkadalawa mula sa itaas hanggang sa ibaba. At ang senturyong nakatayo sa tapat niya nang makitang malagot ang hininga niya ay kanyang sinabi, "Katotohanang ang taong ito ay anak ng Diyos." At mayroon din namang mga babae na nagsisitanaw mula sa malayo,
na sa mga yaoy na naroroon kapwa si Maria Magdalena at si Mariang ina ni Santiago na bata at ni Jose at si Salome, na nang siya'y nasa Galilea ay nagsisisunod sila sa kanya at siya'y pinaglilingkuran nila mga iba pang maraming babae na nagsiahong kasama niya sa Jerusalem. At nang kinahapunan, sapagkat nooy paghahanda sa makatwid bagay ang araw na nauuna sa Sabat, dumating si Jose na taga Arimatea, isang kasangguni na may marangal na kalagayan, na naghihintay rin naman ng kaharian ng Diyos. At pinangahasan niyang pinasok si Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus. At nang gilalas si Pilato kung siya'y patay na. At nang mapalapit niya sa kanya ang senturyon, ay itinanong niya sa kanya kung malaon ng patay. At nang matanto niya sa senturyon, ay ipinagkaloob niya ang bangkay kay Jose. At binili niya ang isang kayong lino. At pagkababa sa kanya sa krus, ay binalot siya ng kayong lino at inilagay siya sa isang libingan na hinukay sa isang bato, at iginulong niya ang isang bato hanggang sa pintuan ng libingan. At tinitingnan ni Maria Magdalena at ni Mariang ina ni Jose kung saan siya nalagay.